18 Maleta Boys, uulanin ng libel. Pwede kong i-connect tong shortcut nito eh. Basta wala lang magpapalit ng 4 persons. Kasi pwede kang kunin yung mag-assign ako dito ng shortcut keys. Tapos i-assign ko na lang. Anyways, so 18 Maleta Boys, uulanin ng libel. Last na to. Diyan madami pa ako. Kaya yan. Masyado ka naman kinakabahan eh. Oh. Uulan ng libel mula sa maleta papunta sa korte. Eh bakit naman kasi? Ang kakapal din kasi talaga ng mukha nyo. No? Etong mga walang ya talaga. Oh. Pa-file lang kayo ng libel. Andiyan na si Senator Raffy, si Adjong. Tabiruin nyo, no? Wala kasing una, hindi legal yung ginawa nilang yun. Wala ngang records yun eh. Pag tinanong mo kung ano nangyari sa Senate, hindi mangyayari. Kasi hindi pwedeng tokis-tokis lang, no? Or kaya kunyari naglista kayo sa notebook, tas yun yung ipapasa nyo ron para ma-put into records dun sa Senate. Hindi po ganun yun. Di ba? Kaya nga kahapon eh, pati yung mga nag-organisa, yung tumulong, kakasuhan din. Oh. 18 Maleta Boys, uulanin ng libel. Mula sa maleta papunta sa korte. Yung mga nagparatang haharap talaga sila sa libel case. 18 na dating Marines pero hindi lahat sila Marines. Babalikan sila, kakasuhan. Mga mandirigma, tandaan natin to sa batas, hindi sapat na malakas yung akusasyon mo eh. Hindi sapat yung ang ganda ng presentation mo. Kung paano mo sinilansan yung pag-aakusa mo. Kailangan din itong patunayan. Kaya ngayon, bumabalik yung issue eh. Ng mga dating Marines na nag-akusa sa ilang mga personalidad. Lahat yun sa listahan eh. Na tumanggap ng maleta. Lahat sila. Yung mga bumuska kay Duterte. Pagdating sa impeachment, sa ICC, yun yung mga nakalista. Pansinin nyo. Diba? O yan o. Ayon sa ulat eh. Pinag-aaralan na ni ACT Teachers Representative Franz Castro. Yung dating congressman. Pagsampa ng civil case. Samantala, sinabi rin ni Senator Raffy Tulfo na ang naghanda umano si Senator Erwin Tulfo ng libel case laban sa mga nag-akusa sa kanya. Maging si Congressman Zia Alonto Adjong ay kinokonsidera rin ang legal action. At dito makikita natin kung talagang magkakatuluyan. Oh, yan yung balita. Hindi, yan naman yung tama eh. Hindi yung magpapa-press conference ka rin tapos sasagutin mo. O kaya magpe-Facebook live ka tapos sasagutin mo. Mag-file ka na kagad ng kaso kung tingin mo na agrabyado yung iyong kalayaan. O kung nasagi yung iyong mga karapatan. Kasi, ayan posibleng makalaboso. Eto mga mandirigma. No? May mga kwento yung unang labas pa lang, parang sigurado na yung dating eh. 'Di ba? Yun nangyari do sa Blue Ribbon Ribunan nila, sa Green Ribbon Committee. Pucha, may mga pangalan pa yo. May mga akusasyon, may mga dramatic na pahayag. Pero habang tumatagal ang usapan, no? May isang tanong na unting-unting lumalaki. Nasaan ang ebidensya, Brad? Kasi sa puntong ito, no, matapos lahat ng aligasyon tungkol sa mga di umano'y maleta ng pera, may mga personalidad talagang nakalista na ngayon nagsasabi, panahon na para dumaan ito sa legal battle, legal process. Kakasuhan kayo.
magkakaalaman talaga kung alin yung katotohanan at kung ano yung kwento-kwento lang. Ang nakakagulat dito, no, mga mandirigma, ay kung gaano kabigat, no, yung mga paratang na inilabas. Hindi ito simpleng chismis sa kanto. Hindi yung ordinaryong chikahan lang sa social media. These are serious allegations. At kapag seryoso ang akusasyon, seryoso rin ang responsibilidad na patunayan ito. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit may mga nagsisimula na mag-isip ng legal action eh. Kung bakit marami magsasampa sa inyo ng kaso. Kasi sa batas, hindi sapat yung sabi nila. Sabi ni ganto. Nakita namin sa picture, pinasa ng amin. O siya tinatanong eh. Nagpakita ng mga pictures. Alam niyo yung pagkakasa? Tapos maraming naniniwala na akala nila yung sequence, ganon talaga. Nagpakita ng, yung topic natin kagabi, kay Senator Ping Lacson, nagpakita ng helicopter na andun si Saldico. Diba? Nagpakita din ng helicopter na naglalagay ng maleta. Magkakahiwalay na picture. Doon sa isang picture, andun yung si Saldico at saka pamilya yata. Sa isang picture, andun yung helicopter na may naglalagay ng maleta. 'Di ba? May isang picture naman yung helicopter, may hile-hilerang maletang ganon, tapos nakabukas yung helicopter. Tapos, all of a sudden, ididikit, merong susunod na sequence, yung picture andun naman si Senator Tito Soto nakasakay sa helicopter. Tsaka si Senator Ping Lacson. Ano yung iisipin nyo ron? Di ba? Kahit hindi nila sabihin or kahit sabihin pa nila, hindi to pero yung mindset mo, isinet na nila na parang ganun yung pagkakakasa. Tapos, ang pinapalabas nila, magkakilala at magkaibigan. Close. Si Senator Soto kay Saldico. Basag sila kay Tito Sen dahil nasa SOSE na pala yon, may records, nasa SOSE. Basag na basag sila. Ganun talaga. Hindi sapat ng may nagsabi sa akin. Nakita ko. Evidence matters. Facts matter. Proof matters. Ilang beses ba natin uulit-ulitin dito yan? Parang sinabi, no, yung isang estudyante, ang accusation niya, na may nagkopyahan daw sa exam. Tapos yung buong klase nagulat eh. Buong paaralan nag-uusap-usap. Pero nung hingan ng ebidensya, biglang walang maipakita. Hindi. Tapos mag-iiba-iba yung statement. Puta yun na lang yung kasinungalingan ng Marines. The word itself, Marines. Hindi alam yung, syempre laging dapat yung body of water, alam nila. Hindi alam yung sapa sa dagat. Yung pagkakaiba ng sapa at dagat. What the heck? Dapat nga pagka sundalo ka, yung geography mo medyo mas mataas yung level kaysa sa ordinaryong Pilipino. Pagpunta mo sa Ilocos, alam mo kung ano dapat yung mga may sapa doon. Kung ano yung sapa na kilala, kung ano yung sapang famous. Kung ano yung dagat na malapit doon sa lugar na yon. Dapat nga ganun eh. Kasi ako ganun ako matalino ako eh. Ay, joke lang. Di ba dapat alam mo? Pero para mapasinungalingan mo yung litrato, kunyari hindi mo na lang alam yung pagkakaiba ng sapa at saka ng dagat. At dito nagiging kakaiba yung sitwasyon eh. Kasi nung una, ang tingin ng marami, parang nasa depensiba. No? Yung mga inaakusahan. Pero ngayon mukhang nagbabago yung direksyon ng laban eh. 'Di ba?
Because once legal cases are filed, hindi na sapat ang press conference. 'Di ba? Hindi na sapat ang interviews. Obviously, hindi naman totoong marin, sabi ni Tita Judy. Boss Leo, shout out. Si Tatay Leo ba yan? Hindi na sapat ang interviews. Hindi sapat yung viral statements. Kailangan nang tumayo sa harap ng proseso. Kailangan nilang panindigan yung bawat salitang binitawan nila. At ayan, para kay Franz Castro, na hindi kapatid ni Attorney Claire Castro. Isa rin kasi siya sa pinangalanan eh. Malinaw, hindi niya basta-basta palalampasin yung mga aligasyon na to. Parang may naghamon ng suntukan no? Sa gitna ng palengke. 'Di ba? Maraming nanonood, maraming nakikisawsaw, pero nung sabihin na, sige, sa korte natin pag-usapan. Siya doon, naging seryoso lahat, tahimik na eh. Baka madamay eh. 'Di ba? Mga mandirigma, mga birador natin, si Reza Force, hindi trabaho ng publiko ang magdesisyon. No? Kung sino agad yung tama o mali. Hindi rin trabaho ng social media ang yung manghatol. No? Alright, oti ka na. Ito lang! Ang trabaho natin, tignan ang ebidensya. Pakinggan yung magkabilang panig. Siyempre, hayaan yung tamang proseso na gumana. Kasi kung totoo ang mga aligasyon, dapat may mapatunayan. Pero kung hindi naman kayang suportahan ng matibay na ebidensya yung mga paratang nyo, may kaakibat din niyang pananagutan. No? Dapat siya maging aral sa ating lahat. At marahil, yan ang direksyong tinatahak ngayon ng isyong to. Mula sa akusasyon, papunta sa panahon ng pagpapatunay. Kakalad ka rin kayo sa korte.